Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Mamatay man ako bukas kung ngayong gabi hindi na ako babangon. Tandaan ninyo kayo mga Pilipino. Minahal ko kayo. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Nakarating na ang chartered flight na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Lumapag ang flight RPC 5219 sa nasabing paliparan dakong alas 11:55 ng gabi ng Miyerkules, oras sa Pilipinas. Nasa kustodiya na ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ilang oras matapos ang paglapag ng kanyang sinasakyang eroplano dakong alas 11:55 ng gabi ng Miyerkules, oras sa Pilipinas. Sa inilabas na pahayag ng ICC na hawak na nila ang dating Pangulo matapos arestuhin ng mga otoridad sa bansa dahil sa madugong paglaban nito sa illegal na droga. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Magugunitang noong Pebrero 2025, nag-apply ang Office of the Prosecutor ng ICC ng arrest warrant laban sa dating Pangulo para sa crime against humanity of murder, torture at rape. Napatunayan nila at nakakita ng mabigat na ebidensya na ang dating Pangulo ay responsable bilang indirect co-perpetrator para sa crime against humanity of murder na nagawa sa bansa mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019. Nakakuha rin sila umano ng ebidensya na pinamunuan ng dating Pangulo ang Davao Death Squad o DDS na nagresulta sa pagkasawi ng ilang libong residente. Matapos na mapasakamay ng ICC ang dating Pangulo ay magtatakda na sila ng pagdinig para sa inisyal na pagdalo nito sa korte. Sa nasabing pagdinig ay kukumpirmahin ng chamber ang pagkakakilanlan ni Duterte. Ganon ang nais na pananalita o lingwahe na nais gamitin nito sa pagdinig. Naniniwala rin ang chamber na naintindihan ng dating Pangulo ang krimen na umano'y kanyang nagawa. Gayon din ang kanyang karapatan sa ilalim ng Rome Statute na siyang founding treaty ng korte. Pinasalamatan naman ni ICC Registrar Osvaldo Zabala Guillier ang otoridad ng Pilipinas para sa pagpapatupad ng International Accountability Mechanism at pakikipagkoordinasyon sa Netherlands. Una rito, ilang oras bago ang paglapag ng eroplanong Flight RPC 5219 ay naglabas ng video message ang dating Pangulo kung saan tiniyak nito sa publiko na nasa mabuti ang kanyang kalagayan at kanyang haharapin ang mga ipinaparatang sa kanya. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover. It's a long haul. It's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will
Kaugnay nito, nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa harap ng The Hague Penitentiary Institution na matagal lang nakatira sa Netherlands, at ang iba naman ay nanggaling pa sa ibang lugar tulad ng Belgium at Germany, at ang iba naman ay galing pa ng Japan para ipanawagan sa ICC na ibalik na ang dating Pangulo sa Pilipinas habang iwinawagayway nila ang bandila ng Pilipinas at kinanta rin nila ang lupang hinirang at ang bayan ko. Magugunitang inaresto ng ICC ang dating Pangulo dahil sa crimes against humanity, bunsod ng kanyang anti-drug campaign. Hanggang kailan kaya mananatili ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands? At ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito at ilike na rin ang ating mga video bilang suporta. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito, at para manatiling updated sa atin pang mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta.